Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ang paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga panaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Huwebes, September 25, 2025. Hi. Pila ka mga areas sa probinsya sa Iloilo, diri sa Western Visayas, ang ara sa signal number 1 tungod sa bagyo Opong. Amo na ang rason kun nga diri sa Iloilo City kay gabi gin-announce sa aton siniyang CDRRMO. Gin-recommend kay Mayor Raisa Treñas ang pagdeklara sang suspension sang face-to-face classes. Wala klase diri sa may Iloilo City, medyo mahawan ang aton siniyang mga dalanon. Pero may trabaho kaga opisina. May pila naman ka mga lugar sa probinsya ang una nga nag-anunsyo sang suspension sang klase. Tingala kamo nga daw wala man bagyo kag ulan nga gin-suspend ang klase na ara naman kamo. Kung may early announcement gani kag puro ulihi lang ang announcement, ang aton nga mga kauturan do maano na. Ginapulawan gid ang mga announcement sa klase tika gabi at least early. May iban yang base kung karon pa sa iban nga mga banwa kulumuron ang iba naton nga mga kauturan, pero susubong samtang nga daw hindi pa muna kalain naton nga chimpo no ti huluhanda na kamuda kay bisan nga hindi man gid sentro sang ruta ni Bagyo Opong, projection ni Opong, hindi man gid sila nga direkta diri sa may Iloilo kon Western Visayas. So himuon naton ini nga tion para nga makapahuway, makapanganda kag uro aligmat kumbaga monitor gid sa mga impormasyon. Daw kalapad man nga daan sang sang cloud formation sang sining bagyong Opong. Pagwa sang nando automatic may nagabulos. Ako nga tunay, ako sa imo nalipay. Subong nga mga tinion ko aon ta balita halin kay Hope Torriente, ano nga mga areas ang posibleng apektado sang sining bagyong Opong, storm signal number 1 kita, kag kung may mga suspension of classes pa gid no nga mga nagdugang kasunod sang sining pagsulod ni bagyong Opong. Good morning, Hope. Good morning, Jen. You're right, no? Ang aton nga mga local government units diri sa Western Visayas ang todo handa na, no? Sa mangin epekto sang bagyong Opong. Wala ginapaabot, Jen, apang ginapreparahan sa mga probinsya kag syudad sa Western Visayas. And
diri sa may province of Antique Gen kagabi lang gid no na terminate ang report no sang PDRRMO para sa bagyong Nando and ginalauman naton nga mag-reactivate naman sila for bagyong Opong kay especially nga may mga portions sa province of Antique nga ginpaidalom sa signal number 1, partikular ang mga banwas ng Libertad, Pandan, Sebaste, Colase, Tibiao, Barbasa, Bugasong, Lawaan, and also ang Kaluya Island. That's why no Northern Antique ang napaidalom no sa tropical cyclone wind signal number 1. So kung madumduman dyan ang PDRRMO, umpisa pa lang niya September 21 kadungan sang trillion peso March nakasaka na gid man niya sa blue alert ang status sang emergency operation center and we're expecting nga maga-continue ini tubtob no nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility si bagyong Opong. Sabahin naman niya sang probinsya sang Iloilo Gen kay Dalaman no sa signal number 1 ang Northern Iloilo, partikular ang San Dionisio, Batad, Balasan, Carles, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemere, Barotac Viejo, San Rafael, Banate, Anilaw, San Enrique, Pasig, Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Dueñas, Cagdingle ang mga LGUs naton kagabi pa lang ya dyan naka-announce na yung daan na untat sang face-to-face classes or maga-suspend sang face-to-face classes sa ilang tagsa ka mga jurisdiction. In fact, ang pila ka mga LGUs dyan nga nag-report no sang early suspension ining mga banwas sang Leganes, New Lucena, Carles, Ahoy, Balasan, San Dionisio, Dumangas, Batad, Estancia, Barotac Viejo, kag ang banwas sang Sara. Sa piyak na bahin sa may probinsya sang Aklan naman ya dyan kay bilog gidya nga probinsya sang Aklan ang nakapaidalom subong no sa tropical cyclone wind signal number 1 and take note hindi na ina sa 5 AM advisory but also sa 8 AM advisory sang State Weather Bureau. So sa karon suspendido subong nga Webes dyan ang September 25 no ang biyahe sa mga sakayang pandagat sa Katiklan, Aklan bangod sang bagyong Opong. Sandig sa advisory sa Coast Guard Station Aklan, suspendido ang biyahe sa mga barko sa Katiklan padulong sa Batangas Port sa Batangas. Amo man sa may Katiklan padulong sa Mindoro, partikular sa Rojas kag Bulalakaw. Suspendido man dyan ang sea trips sa may Tabon Port padulong sa Santa Fe kag San Jose sa Romblon. Kanselado naman ang mga water sports activities sa isla sang Boracay. Kagapon dyan no gid-report naton diri sa programa nga ang water sports activities nagbalik na, nag-resume na kahapon. Unfortunately subong naman niya because of bagyong Opong kag nakapaidalom gani no sa signal number 1 ining probinsya sang Aklan, kanselado ang tanan nga mga water sports activities sa isla sang Boracay. Samtang ginapangabay man no sang Coast Guard Station Aklan ang mga mangingisda dyan sa probinsya na hindi anay magpalawod no samtang nakasaka pa sa tropical cyclone wind signal number 1 ang probinsya sang Aklan. Sa advisory sang Pag-asa, as mentioned, no, signal number 1 sa probinsya sang Aklan. And sa ilo kita dyan, no, sa isa pa ka probinsya diri sa isla sang Panay, ining probinsya sang Capiz, Bag-Olanggid, no? A few minutes ago, nakapagwa sang advisory si Mayor Ronnie De Divas nga naga-suspend sang klase sa hapon, no? Effective 12 noon sining September 25 kag mag-continue ang ini nga suspension dyan until tomorrow September 26 no. So sa alkalde ini ang payag sang alkalde no, padayon nila nga gina-monitor ining lakat sang panahon kag silinggani no sa advisory sang Pag-asa nga gin-communicate man sa Rojas City Government ang bagyong Opong ginalauman nga mag-aapekto sa masunod nga 36 hours. That is why no extended
until tomorrow, September 26, ang suspension sa klase. And aside from that, Jen, sa other neighboring municipalities, no, sa Capiz, wala sang klase or nag-declare sang suspension sang klase ang banwa sang Sigma, Dao, Pontevedra, Ibisan, Dumalag, Panitan, President Rojas, Sapian, Pilar, Cuartero, Dumaraw, Maayon, Panay, Cag, Mambusaw. Samtang ang Capiz State University naman, asynchronous classes sila until tomorrow, Jen. And ang Capsu Pontevedra, ang nag-declare naman niya sang suspension sang klase kag sang trabaho. So, ini Jen, no? Ang aton nga balita sa pag-monitor sa mga probinsya diri sa isla sang Panay. Bantayan yung gitna, especially yung mga nagabiyahe bala sakay sa sakayan pandagat. May mga pasahero patabok na amuna dito sa may Katiklan area suspendido, no? Pasalamat kita diri sa Iloilo City pa kay daw okay pa yung biyahe. Gimaras pakadto sa may Negros Bacolod area. Bantayan nato ng dugang pa nga mga advisory kay dito magsala siguro by 10 AM may mga bago naman nga announcement ang pag-asa sa direksyon sang sining bagyong Opong. Madamo salamat Hope sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian ang mga balita no ni Hope Torrechante may kang tanan sa mga maapektuhan sang bagyong Opong. Sa pinakaulihid nga datos sa aton sining probinsya sang Iloilo naglabot sa 18 ka mga banwa na ang nagdeklara sa suspension of classes. Ti hasta alas 12 ni karon laban-laban madugang ni. Dito sa Rojas halin karon alas 12 suspendido ang klase hasta sa September 26 ang advisory diri sa may syudad sang Iloilo kay ti daw kada adlaw iya ang ginabantayan ang mga announcement naton. So bantayan ang iban pa nga mga update, weather bulletin, recommendations ang tagsa ka mga disaster risk reduction management offices sa mga LGUs. Sa imo panglakat, makakugang mudlat sa imo kagayon. So diri sa may Iloilo City, face-to-face classes all levels suspendido. Sa probinsya, Banwa sang Ahoy, Lucena, Liganes, Carles, Balasan, San Dionisio, Dumangas, Bata, Distancia, Barotacdejo, Sara, Zaraga, Anilaw, Barotac Nuevo, Banate, Haniway, kag Tigbawan. Siling sang imo tatay. Tigbawan nga diri ni sa first district pro kalabanan sa mga nag-declare sang suspension sang klase dito sa may Northern Iloilo. Siling man sang imo nanay. Ibot silingon dito ya medyo malapit-lapit mo base kung ang cloud span bala ni Bagyong Opong medyo malapad dapat din man ti ang Northern Iloilo lapit na ya dito sa may ruta sang mga sang bagyo gitermi no kung magkalin sa may Samar Bicol region dira mag-igo ang bagyo isa ang punta sang ikog sang bagyo epekto diri sa may area sang Northern Iloilo kabay pa nga hina ang ining bagyong Opong. Pangabuhita. Sa aton mga MDRRMO dati alerto na ang mga rescue groups naton, ang relief operations. Kaya kung tanawon ta wala gani ka bagyo, ang baha kisa dasig lang no diri sa may syudad sang Iloilo gani 2 ka oras, 1 ka oras nga sige ulan. Sadya ang baha diri amo na gani ngang isyu sa flood control wala nagakadula. Kag masami nga nagakadumduman basta nga may baha kag may bagyo dito sa may Taiwan ganito ang isa sa mapag-on nga taytay na rumpag tungod sang grabe nga baha hindi madala sang bike ang volume sang tubig halin sa babaw sang bukid garagasa kumbaga ti delikado sa flash flood kag landslide. Amo na gani sa probinsya sang Antique daw ka early na sila pero may pasaka sang ila alert status. Kay bala naton nga ang lokasyon dira na bukid, may mga landslide prone areas sa mga motorista taga nida kis ati gaka-stranded tungod sang sining mahumok nga duta sa porsyon sang kabukiran sang Antique, boundary sang Iloilo kag Antique, among inada San Joaquin area, Hamtik nan.
sa imong pag-iay. So halong gid sa aton siniya nga mga kauturan samtang nagapasulod ining bagyong Upong. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:49 sa aga. Unay, dughan ko sa Challenge ni City Councilor Rex Sarabia si Congresswoman Jamjam Baronda kag uswag Party List Representative Jojo Ang lakat. nga ti dapat pangunahan nila ang paghimo o sang mga tikang pagbantay sang kaban sang banwa para matapna ang korupsyon partikular sa flood control project amo ning ginambal gapon ni City Councilor Sarabia. Ang aton sini nga mga opisyal diri mga inagresibo sa pag-introduce sa mga layi, sa pag-participate sa pag-allocate sang pondo sa infrastruktura partikular sa flood control project. Mabati naton bala ang mensahe ni City Councilor Rex Sarabia kahapon sa sesyon sang City Council sa iya sini nga mga challenge sa aton sini nga elected officials sa Kongreso. Kaya diri sa siyudad sang Iloilo, si Congresswoman Baronda ara nagapungko sa House of Representatives kag si Congressman Jojo Ang amo naman niya ang tiglawas sa representante sa Uswag Party List. Si City Councilor Rex Sarabia kahapon sa sesyon sang City Council. I have even pleaded with a faithful. Please, with all the findings of the City Council to the Quad Committee, do everything in your power to right this terrible wrong, to introduce reforms in Congress, to fight them the regulation and the OTC operation of the DMR, to rectify the shortcomings of the public works projects in the city. As clarified by the communication we the Ilonggo people are not under bare mercy of the federal legislation insert in the Federal Appropriations Act. We are at the mercy of your actions, of your tactically in actions. Of course, this message is also applicable to those ones Ilonggo parties. Because what is clear to me is in that man, Congress as an institution has failed us. I'm not going to have failed us. I'm not going to do the failure and say have failed us. This is a standing field that is rotten in the war with no safeguard to handle to ensure the safety of the people. However, I do not wish to end this speech on a different note. The Philippine City Government is empowered under the Local Government Code under Section 25, 26, 27, and 504, which requires the coordination of the national government agencies and to the implementation of projects in our city. However, the installation is not self-executing, and national government agencies always try to bypass. Nabatian si City Councilor Rex Sarabia kahapon sa sesyon sa City Council ang iya sininga challenge sa mga katapo sang House of Representatives. Tigin na ng balik ito, ginmensyon niya si Congresswoman Jamjam Baronda kag si Uswag Party List Representative Jojo Ang. Kasunod sininga kontrobersiya. Di kahapon may ordinansa nga ginaduso si Councilor Sarabia mo ining pag-require sa mga national government agencies naton na mayara sa mga infrastructure projects na mag-secure sang certificate of coordination pag-uumpisahan ng ila sining mga proyekto. Layon pa gini sa certificate of acceptance, buot silingon nga bago magsugod ang proyekto dapat nga releasan ni sang sang coordination certificate sa imo pang lakat matauga bilang requirement sa siniya nga mga proyekto. Bantayan ang dugang pa sini nga mga updates malapor sila especially ang aton siniya nga pag-monitor sa bagyong Upong sa mga kauturan naton tutok lang kamo sa aton sini nga
mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Nakip na aton nga mga information nga gina-post sa social media sa aton sining nga Facebook page para ma-alerto kamo, especially sa announcement sang mga suspension sang klase. Para kita tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Madamo ko salamat sa inyo sining nga pag-upod kag pagpamati. Ako nagid lamang ang inyo alagad, Janelle Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.